Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay nakatanggap tayo ng liham mula kay Aba. At ngayon ay ating babasahin ang nilalaman ng liham at susubukan nating makapagbigay ng konting payo para kay Aba. Dear Mami Rica, ako po ay itago na lang ninyo sa pangalang Aba mula dito sa probinsya ng Cagayan. Isang dekada na kami nagsasama ng aking asawa. Noong una, masaya, walang problema, okay ang lahat. Pero habang tumatagal at nakikilala namin ang bawat isa, doon na kami nagsimulang mag-away. Hanggang sa dumating sa point na maski maliliit na bagay ay aming pinag-aawayan. Noong una, pag nagagalit siya, hindi na lang ako nagsasalita. Hindi ako umiimik para hindi na lumaki pa ang haway. Kaso dumating natin sa point na nasasaktan na niya ako. Naisip kong hiwalayan siya, sinubukan ko na rin umalis ng bahay, pero iniisip ko kasi ang aming dalawang anak. Na-imagine ko pa lang na lalaki silang hiwalay ang kanilang mga magulang, ay nararamdaman ko na ang sakit bilang isang ina. Kaya naman tayo mga ina, diba? Isaalang-alang muna natin ang kapakanan ng ating mga anak bago ang sarili. Pero worth it pa ba ang lahat ng pagtitiis ko? Dapat ko pa rin bang ipagpatuloy ang mayroon sa amin ng asawa ko? Ano nga ba ang gagawin ko, Mami Rica? Gusto ko pang ilaban pero pakiramdam ko pagod na ako. Pakiramdam ko wala ng pagmamahal sa puso ko para sa aking asawa, kundi galit at puot habang naiisip lahat ng pinagdaanan ko sa relasyon na. Salamat at ako'y umaasa sa iyong payo. So ang may papayo ko na, ito ay galing lamang sa akin ha. Hindi ko alam kung parehas kami ng pwedeng maipayo ng iba. Pero ako kasi, naniniwala ako na lahat ng nangyayari sa atin, karamihan doon ay dahil iyon ay choice natin. Hindi ko sinasabing choice mong masaktan, Aba ha. Sino ba naman sa atin ang gusto masaktan, di ba? Ang ibig ko lang sabihin ay dahil pinili nating manatili. Pinili nating manatili sa taong hindi deserve ang pagmamahal na binibigay natin. Kaya ako, sa isang relasyon, siguro mas pipiliin ko pa rin ang may respeto kaysa sa may pagmamahal. Kasi minsan, kahit mahal natin ang isang tao, nakukuha pa rin natin siyang saktan eh. Pero kapag tayo may respeto sa isang tao, parang nahiya tayo na siya ay saktan natin. Mas pipiliin ko ang respeto dahil naniniwala ako na minsan ang pagmamahal ay nawawala. Pero ang respeto, mahirap nating baliwalain. Ang sinasabi ko lang, Aba, kung ubos na ang pagmamahal mo sa sarili mo dahil naibuhos mo na lahat sa ibang tao, kahit yung respeto na lang sa sarili mo ang ikiram. Naiintindihan ko na ang lahat ay para sa anak niyo. Pero gugustuhin mo ba na lalaki ang mga anak mo na nasisilayan kung paano kasaktan ng asawa mo? Kung lalaki ang mga anak niyo, wag naman, Ama. Dahil kapag ganyan, ang nakikita nila, iisipin nila na bilang isang lalaki, ay normal lang manakit at magpaiyak ng babae. At kung ang mga anak niyo naman ay mga babae, mas lalong huwag mong hahayaang lalaki sila na iisiping okay lang magpakamarkir. Okay lang sinasaktan. Okay lang na hindi nire-respeto. Wag Aba. Ipakita mo sa mga anak mo na nanay ka. Na kaya mo, na mas masayang mabuhay sa mundong walang sakitan, walang awayan. Ipakita mo sa kanila na kahit ikaw lang, na kahit kayo lang ng mga anak mo ay kaya mo. Para sa atin lang, Apa ha, isalba mo na habang maaga pa. Dahil naniniwala ako na kapag ang padre de pamilya
ay kaya kang saktan bilang asawa niya, paano pa kaya ang mga anak niyang walang kalaban-laban? Oo, siguro sa una mahirap, pero hindi ba nahihirapan talaga ngayon? Siguro walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Pero isa na ang sigurado ako. Pag ipagpapatuloy mo pa yan, mas lalalim lang ang sugat sa puso mo. Kapag ang pananakit ay mauulit na naman. Mas lalala ang puot kapag patuloy at patuloy lang kayong nag-aaway at nagsusumbatan.